Subukan natin i-plug in. Okay. Huwag kayong matakot ito, guys. Small voltage lang ito, no? Na electronic. Wala tayong problema dito, guys. Hindi tayo makuryente. Wag lang dito sa easy line dito. Easy line niya kasi dumadaan din dito. Andito rin yung ito lang wag nyo hawakan dito. Ito yung sa connection ng easy line, no? From easy cord from outlet, then dito naka-building papunta sa dito sa transformer. So kaya yan lang, tingnan nyo lang yan na hindi nyo mahawakan. Basta sa other section okay lang. Plug natin. So, on natin. Wala nang sounds, guys. Or ayaw niya ng speaker na to. Wala sounds. Baka hindi siya kaya mag-drive nitong speaker na to. O para hindi nakakabit yung isang speaker. Wala talaga siya. So, subukan natin talaga speaker niya. Wala talaga. Ayaw na siyang tumunog, guys. Ay! Parang nadagdagan yung sira, guys. Ay. Imbes na i-restore, guys, na-destroy. Restore or destroy? Wala na siyang sounds. Ayun na. Hindi lang yung switch. Radio, the original greatest hits. FM. Oh, andyan na FM, guys. Yan. Ayan na yung yung pag walang station ng AM, diba? Ang FM, ang noise niya is para smooth lang, ganon, hiss lang, unlike sa AM. Unlike sa AM. Oh, ngayon maganda yun, wala masyadong noise sa AM. Oh, mayroon na siyang FM, guys, oh. FM. Store. Don't do that. That's a bad idea. Of course, is brought to you by Merrickville. Parang mahina kasi yung niya. Lagyan natin ng antena. Parang ito yung antena sa tingin ko, ito eh. Hanap tayo ng weak station.
assuming that's who it is. Anyways, no, I have not heard any word on any cancellation for the racing yet and Hits FM night at the races. So as of right now, we are still at go. You can text me 977-977 right up until 4 p.m. and I will give you an answer if I hear if anything changes. Wala siyang antena sa FM kasi guys. I would just say watch the American Speedway social networks, Facebook and Instagram, Twitter, all that sort of stuff, as well as over on MarigoSpeedway.com. We will post any weather-related news when we get it. Wala siyang, hindi ko mahanap. That's what I got to say. All right, Saturday show's gonna roll on. Speaking of motorsports, I've got a motorsports marathon coming up. Couple of ongoing racing events right now that you can tune into. I'll tell you about them coming up. 15 minutes. Already play some hits. Makita yung FM antenna niya pero meron naman siyang pick up. Yan, it's clear. With Rogers Reliable Internet, you can game harder. And when you game harder, you make So ayan, mayroon siyang FM guys, no? Ito lang, nilinis lang natin tong switch na to. want to connect to your Wi-Fi. Pinatakan lang natin ng alcohol tapos on and off. Ganon. Rogers Move lang natin then. backed by our Wi-Fi satisfaction guarantee. That's AM, this is FM. Visit Rogers.com for details. Okay. Hi, Catherine here from Check Speedy natin Glass. yung clock niya. You can't drive around with that. Luckily, at Speedy Glass, our certified technicians Clock. are always ready to go. With the proven techniques and cutting-edge tools we use to replace Problema your sa clock windshield, talaga, safely yan, back to mayroon home siyang in no time. Plus, thanks to our missing expertise, na- our work is guaranteed for life. Lumalabas siya dito pag Trust nag, our ano, 75 years of dedicated experts. Book your appointment today at speedyglass.ca. pag nag-off yung ibang ano. At speedyglass.ca. The next Ayan na, Dollar kompleto na. 649 Gold Ball jackpot is big. Ayan, Like, really kulang siya big. talaga. It's a huge $46 million. Kulang siya. And the classic $5 million jackpot. That's So, jackpots on every Lotto 649 ticket. The classic jackpot or the Gold Ball jackpot of either $46 million. eto, nakita nyo guys, nakita nyo yan sa loob. May napakalaking, ano yan guys, ito, ano to guys, sa tingin nyo? Capacitor yan guys. Napakalaking capacitor. So, tingnan natin, baka problematic na tong capacitor guys ha. Unplug muna natin para, ito, malaking capacitor dito. Hindi ko nakita yan kanina. Sa tingin ko ito yung backup na ano na parang supply, parang battery na in case na para sa clock na pag nag brown out kasi wala siyang backup battery yung clock, no? Para hindi mag-reset yung clock. Ito yung backup supply niya. Ito. So, ano natin. Ito siya. Ito yung legs niya, no? Ito, at saka ito. So, this is positive. Yan, nakita nyo may sign doon sa ilalim, positive side, no? So, bukan natin tong tama dito sa IC nakakonect. Yung negative niya dito sa IC, yung positive niya sa IC rin. Magkatabing pins, no? Dalawang pins sinusupplyan ng capacitor na to. So, natin kung buhay pa yan, kung okay pa yan. Ito, kita nyo, capacitor. Baka parang magaan na siya guys, no? Ang value niya is 1035 volts, 1000 microfarad. 1000 microfarad
35 volts. Okay? So, subukan nating i-test kung okay pa ba. Pero ito kasi kailangan, mayroon tayong tester dito, guys. Tingnan natin kung ito yung sa capacitance tester natin. Mayroon din tayong another capacitance. Itong isang tester natin, ito. Ito talagang capacitance lang ito lahat. Capacitance tester lang ito. Ito. Kita nyo yung range niya. 20 milli off, then 20 millifarad down to 200 pico farad. So maximum range niya is 20 millifarad. Usually ang mga capacitor is nasa micro lang. So ito milli, napakataas na range yan, no? Then pinakamababa niya is 200 pico farad. Pico is 1 times 10 to negative 9. Okay? 1 times 10 to negative 9. Ito naman is 1 times 10 to negative 3. Ito na naman is micro is 1 times 10 to negative 6. So, ito yung pinaka-highest range. Ito yung pinaka-lowest range. Ito yung sa mid-range. No? So, since ito is 1,000 microfarad. So, dito, pwede na tayo dito sa 2,000 microfarad. Tingnan natin kung ilan yung capacitance niya, no? Kung okay pa siya. Kung magsasabi ng totoo itong tester natin. Okay, test natin. So, it says 1. So, kung 1.17 sa mega sa mega tayo, guys. I-check natin sa 2,000 micro. Masyado mataas to na range. Okay. Okay, in 2,000 microfarad range, ang value niya is 1,197, no? O 96, 97. Average 96. So 1,100 samantala ito 1,000 lang. So goods pa ito, guys, no? Baliktarin natin. Yan, mataas pa rin yung capacitance niya. Okay? 1,000 plus pa nga eh. Kasi may plus and minus man ito na tolerance, no? Ilan ang tolerance nito? Ilang percent? Hindi nakalagay dito yung liter. Ewan ko anong liter to. Anyway. So, okay. Tingnan natin dito sa isang tester natin. Power. Subukan natin sa hindi kaya dito, guys. Hindi kaya dito. Kasi ito, ang purpose naman itong tester natin na ito is para naman ito more on inductance. Ito L. So, yung capacitance, niya is lower lang. Maximum niya is 200 microfarad. Minimum niya is 2,000 picofarad. Then, resistance niya okay. 2,000 mega ohms maximum and 20 ohms minimum. So, pero sa capacitance, medyo konti lang yung range niya o mababa lang yung range niya, no? 200 microfarad lang maximum. 2,000 picofarad minimum. Okay? So, hindi siya, hindi niya to kaya kasi 1,000 microfarad to. Okay, pero marami pa tayong tester, guys, no? Nakita nyo ito? Capacitance. Mayroon din itong capacitance range. Yan, nakita nyo yan? Ohms, capacitance, tapos buzzer, tapos diode. So, subukan natin dito kung ilan yung range niya.
Ilan yung reading niya rather. So, automatic na yan. Ito, one range lang. Andyan na lahat yung resistance. Pero mag-select ka lang dito, select. Ano lalabas dito? Yan, naka-resistance ngayon yan. Select natin. Ohms. Volts. Ito. Naka-nanofarad yan siya, no? So, subukan natin kung kaya niya tong 1,000. Okay? Wala siyang reaction, guys. Hindi niya kaya siguro to. Hindi kaya ng range niya. Wala siyang action. Sa action, maybe out of range. Okay, hindi niya kaya. Mayroon pa tayo, guys. Marami tayong tester dito, guys. Ito. Wala to. Resistance. DC voltage. AC voltages. DC voltages. Resistance. Ranges. Ito current ranges. No? Then buzzer dito. So, hindi rin kaya dyan, guys. Subukan natin itong flock natin. Mayroon din siyang capacitance. Kita nyo? Mayroon siyang capacitance range. That's a symbol for capacitor. Ha? So, naka-nanofarad. Tingnan natin kung kaya ng range niya. Itong 1,000. Ito yung pinakamahal ko na tester dito, guys, no? Kasi flock yan, guys. Branded yan. Pero ano lang, na model to. Yung mumurahin na model lang. Mababang model lang. For beginners lang, kagaya natin. Hindi rin kaya, guys. Hindi rin siya gumagalaw. Out of range. Oh, ayan na. Baka nag-ano pa siya, wait lang tayo ng sandali. Baka nagde-detect pa. Wala, hindi kaya siguro niya. Hindi ko kasi alam yung range nito, hindi ko nabasa yung manual. Wala, hindi kaya, guys. Ito na lang. Plus is ito. Ito, meron pa tayo dito, guys. Ito. Bukan natin ito kung kaya nito. On natin. Yan, tester din yan. Subukan natin. Ipasok dito kung kaya niyang itest ito. Parang kailangan natin ng extension ito, guys. Wait. Kailangan natin ng dugtong. Lagyan natin ng extension yung paa. Okay, lagyan natin ng extension. Wala tayong masyadong taasan para hindi kasi pag masyadong mahaba na, magkaroon na siya ng malaking resistance, no? So baka affected na yung reading niya. Kita nyo yan, guys? Ito yung self-defense ko dito, guys. Magbalat ng insulator ng wire, ganito lang. Yan.
So, i-weld natin dito sa okay, nilagyan natin ng extension yung paa ng capacitor para magpasok dito sa ano natin, sa socket, no? Ito yung socket niya kasi. Okay. So, ipasok natin dyan. Natin kung ma-detect niya to. Tapos i-lock natin to. Okay. Tapos i-test natin. Yan. Detect niyo guys, capacitor. Tama yung reading natin kanina dito. Na-remember nyo, reading natin dito kanina, 1,100. Almost pareho guys, no? 1,191 microfarad. Ang ESR niya is 0.23. I'm not sure, wala akong table nitong ESR. Itong ESR guys, ito yung equivalent series resistance, no, ng capacitor, na may range ito kung like ito. Meron ako isang tester dito guys, kaso wala nalubat, walang battery guys, kaya ayaw na mag-power, walang battery. So ito ESR ito guys, no, yan, equivalent series resistance ng capacitor. Nakita nyo may table siya dito, 1 microfarad, 1,000. Okay, andito guys, at least andito, no, 35 volts, 1,000 microfarad, 35 or 36 volts andito. So tingnan natin, ang good niya na ESR is 0.08. Nakita nyo, 1,000 microfarad. Ang volts niya is 36 volts. So 0.08 yung good na ESR. So since ang ESR dito is 2 point, napakalayo, so meaning ito guys, kahit nakita natin na okay pa yung, mataas pa yung resistance niya, pero ang ESR niya mataas, no? Ay, hindi pala, 0.23. Pero ang nakalagay dito sa table itong ESR meter natin is 0.08. So 0.08, 0.23, medyo malayo-layo din yan, di ba? I-minus natin, ba? Ilan yung kalaki yung difference? 0.023 minus 0.08. So 0.15 yung difference, no? Based dito sa table ng good na ESR for 1,000 microfarad, 35 volts. Ito 36, that's fine. 1 volt difference. Kasi wala siyang 35 dito, no? 25, 36, 63. So, I think this is bad. Now, kasi actually para magaan na kasi siya guys, no? Pero pumapasa pa siya. Yan ang, alam nyo guys, sa mga baguhan, itong capacitor is itong isa na pinakasakit sa ulo sa troubleshooting minsan. Bakit? Pag
leakage lang siya or leaking lang siya, leak, no? Leaking lang itong capacitor na to. Hindi mo basta ma-detect yan sa mga ordinaryong tester like ganito, no? Nakita nyo? Iti-test natin dito sa very common na tester natin, ng mga technician. Analog. Yan mo. So, 1,000 microfarad times 1. Tingnan nyo kung mag-deflect. Tingnan na natin kung anong deflect. Yan. Yun lang makita mong range, itaas-taas natin konti ang range. Tapos baliktarin natin. Pag nag-test ka kasi, dapat baliktarin mo para, kasi pag isang direction lang ulit-ulit, hindi na magde-deflect yan, no? So, ibig sabihin, pag ganito ngayon, baliktarin mo ulit para mag-deflect. Kasi nag-charge at discharge yan, no? So, ito. Yan. Tapos, ganun lang ang sinasabi natin for me, na good indication. Ibig sabihin, nag-charge, nagdi-discharge. So, baliktarin natin. Kasi pag ganun pa rin, hindi na yan magtakbo ulit, no? So, kailangan baliktarin mo naman siya. Ganyan. Then, nakita nyo? Yan, yung deflection na yan sa tester, sa analog is, accordingly, that's good. Pero, kahit may leak na or leakage na yung capacitor, halos ganun pa rin ang reading niya. No? So, kaya nagkakaroon ng misinterpretation sa pag-identify ng good and bad using ordinary tester. Kaya itong ESR, actually, ito yung effective na pang-test ng capacitor. So, ito, nakita nyo naman. Subukan natin, ulitin natin, Ulitin natin, i-reset natin siya. Then, ulitin natin. Dito kaya sa isang butas. Sa 1 and 3. Okay, lock natin. Tapos, test natin. Tapos nakita sa video. See? Ganun pa rin ang capacitance, no? 1,191. Hindi nagbago. Pero sa kabilang butas ko siya, sa 1 and 3 ko siya nilagay. Kanina 1 and 2. ESR niya ngayon is 0.11. Kanina 0.23. Ngayon 0.11. Still malayo pa rin sa 0.08. No? Malayo pa rin dito sa 0.08 na ESR for 1,000 microfarad. No? So, 0.11 minus 0.08. Oh, malapit na, no? 0.03 na lang ang difference. So, minsan yan, nakakalito, no? Kaya sabi ko, ito yung minsan sakit sa ulo. Special nakita nyo. Sa ibang board, napakarami nitong ganito, no? So, kung suspect mo ngayon capacitor, isa-isahin mo yan, no? So, kung may ganito ka, kung wala kang ganito, yung mga tester na ganito, no, na bubunutin mo pa, tapos isaksak mo siya dito, i-plug in mo dito sa butas, or de kaya itong tester, no, itong tester na ito, pag tines mo kasi sa board, no, na naka-solder pa ito sa board, hindi rin effective yung reading mo kasi pwede ring ma-detect yung ibang connection doon sa board, no? So, pinaka-the best pa rin i-pull out mo. So, kung marami, i-pull out mo, balik, pull out, balik, no? Para sa tingin mo, good naman, balik mo naman, kuha ka na naman ng iba, na suspect mo, tester naman, tapos
Sa tingin mo good, balik mo naman uli, no? Pero, ito, sa ESR, hindi na kailangan i-pull out yung capacitor. Kahit naka-solder siya sa board, malalaman niya yung ESR ng capacitor na yon. So, pag ano siya dito, out siya dito sa table na to, ang ESR, so, sabihin mo, bad yon, no? Bad na siya. It's either a leakage or short, whatever, open, no? So, yun ang mga ano sa troubleshooting. Hindi madali, guys, no?